Former President Noynoy Aquino faces yet additional criminal complaints. Plunder and graft charges were filed before the Office of the Ombudsman against Aquino and 6 others in connection with the alleged illegal shipment of $141 billion worth of gold bars to Thailand. The charges were filed by the Integrated Bar of the Philippines member Fernando Perito and former Bangko Sentral ng Pilipinas examiner Rogelio Cantoria. Aside from the former president, also charged were former Justice Secretary, now Senator Leila de Lima, former DILG Secretary Mar Rojas, Senator Franklin Drilon, BSP Governor Amando Titanco Jr., former Finance Secretary Cesar Purisima, and Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez. The complainant said that 3,500 metric tons of illegally shipped gold bars, which came from the BSP, were intercepted in the Union Bank of Switzerland in December 2014. Inireklamo ng plunder sa ombudsman sina dating Pangulong Noynoy Aquino at 5 dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y shipment ng mga ginto. Ginamit na batayan ng mga complainant ang umano'y Circular Number 49 na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas para ilipat sa Bank of Thailand ang 3,500 metric tons na ginto. Naharang lang daw ng United Nations sa mga ginto at ngayon nakadeposito sa International Bank sa Barcelona. Bukod kay Aquino, dawit sa reklamo ang ilang dating miyembro ng gabinete na nag-aproba umano sa shipment ng ginto noong 2014. Pero sa kopya ng reklamo, tinukoy si dating DILG Secretary Mar Rojas na kalihim ng Department of Nutrition and Local or Nutrition of Department of Local and Government, habang kalihim naman daw ng Finance si dating Justice Secretary Leila de Lima. Unang kumalat sa social media at ilang fake news website ang nasabing circular ng BSP. Mali rin ang mga Republic Act o batas na tinukoy sa dokumento. Pero ayon sa mga complainant, nakuha nila ang kopya ng BSP circular sa pamamagitan ng Freedom of Information o FOI policy. You're not supposed to take out any gold reserves from a bank for a private transaction, because those are properties of the Philippines. Right? This case would be pursued to the end. And more point on that is to see to it that this gold will be retrieved and will be sent back to the bank of the country where they are supposed to be kept. Hi Maharlikans! Hello po mula Luzon, Visayas, Mindanao, and Sabah at sa lahat po ng mga Filipino all over the world. Mabuhay po tayong lahat. Hayaan po ninyong umpisahan ko ang pag-uulit ng mga litanya sa talumpati ni Corimao Aquino sa ika-30 anibersaryo ng EDSA na nagdulot ng kalbaryo sa ating mga Pilipino saang sulok man sa mundo. Si Aquino po ay wala nang naikukwento na tama, kundi pawang kasinungalingan po lamang. Sabi po ni Corimao Aquino na kapag bagong graduate daw po, makakadiretso na sa ibang bansa. Gusto niyo po bang malaman kung bakit ang karamihan sa ating mga graduates ay dumidiretso sa ibang bansa? Dahil po, wala pong oportunidad o wala pong proyekto o trabaho na binibigay ang gobyerno. Sa halip po ay inaatupag ng mga kultong dilaw ng gobyerno ang panggagancho o inaasikaso po nila ang panggagancho imbis na magbigay ng proyekto. Sabi din po ni Corimao Aquino ay makakagimik na daw po kayo o makakagimik na daw po tayo na hindi natatakot sa curfew. Makakagimik ka ng hindi natatakot sa curfew. Ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang mas nakakatakot? Ang curfew o ang mga snatchers, mga hold-uppers, mga drug addicts, at ang mga masasamang elemento na masasalubong nyo sa kanto na mas masahol pa sa demonyo? So ano po ang pipiliin nyo? Curfew o mga demonyo na paggala-gala sa mga kanto? Kayo na po ang bahala mamili. At tama na naman po si Corimao Noynoy Aquino na isang pindot na lamang po natin sa ating mga smartphones ay makakarating na po ang mga impormasyon na nais nating malaman. At hayaan nyo rin po pong sagutin ko. Okay? Ang tanong ni Corimao Aquino, okay? And I quote na, ano po ba
ang ginawa ng aking ama na ginawa lamang ang kanyang trabaho. End of quote. Oh well, umpisahan natin sa lolo mong panot na katulad mo na si Benigno Aquino Sr. Okay? Ang lolo po ni Noynoy, okay, ni Karamao Noynoy, ay miyembro po ng Makapili noong panahon ng Hapon. Ano po ba yung Makapili? Okay, hayaan niyo pong ipakita ko po yung litrato kung ano po yung itsura ng mga grupo na Makapili noon. Ayan po. Ang Makapili po ay ang mga grupo ng mga Pilipino na pumapanig sa Hapon. Sa madaling salita po, ang mga Makapili, okay, ay binubuo ng grupo o binubuo ng mga Pilipino na mga traidor sa kapwa nila Pilipino. Sila po ang nagturo, okay, sa mga kapwa nila Pilipino na mga gerilya. Kaya po ng mga panahong yun ay marami po sa ating mga kababayan, okay, ang pinatay ng mga Hapon dahil sa pagtraidor ng mga Makapiling ito. At ito pa po ang nakalap kong impormasyon dahil sa pagpindot ko sa aking smartphone. Kasi sabi ni Corimao Noynoy, pindutin daw po natin ang ating mga smartphone para po malaman po natin ang mga totoo o mga impormasyon na nangyari sa ating bayan at sa buong sanlibutan. Ngayon, isang pindot sa smartphone, maski anong impormasyon mula sa mampanig ng mundo, dumarating sa harap ninyo. Siguro nga, sa sitwasyon nyo ngayon, hindi madaling unawain na minsan sa kasaysayan natin, hindi naging madaling makakalap ng impormasyon. Si Ninoy Aquino po, okay, ang tatay ni Noynoy, ay bago po siya na-assassinate noong August 21, 1983, ay gumamit po siya ng peking passport. Dalawa po ang kanyang passport, yung isa totoo niyang pangalan at isa po under Marshal Bonifacio. So, peke po yon. So, ganun po ba ang tinitangala nating hero? Yun po ba ang hero? Dalawa ang passport, ang isa peke? Bakit po ba gumagawa ang isang tao ng peking passport? Para gumawa ng katarantaduhan. Okay? So, ngayon po, bago po umuwi si Ninoy sa Pilipinas, nakipag-meeting po siya sa Prime Minister ng Malaysia na si Mahathir ng mga panahong yon. Ano po ang pinagmitingan ni Noynoy? Ano po ang pinagmitingan ni Ninoy at ng Prime Minister? Okay? Simple na naman po ang pinagmitingan nila. Humingi po ng suporta si Ninoy sa Malaysian government, okay, para patalsikin lang naman ang rehimeng Marcos o para patalsikin si President Marcos. Yan ba? Yan po ba ang hero? Okay? Yan ba ang hero tinitangala ninyo? Nakipagsabuatan sa Malaysia para sa kanyang sariling kapakanan. Okay? Ano po ang kapalit nun? Nang hininging, ano po ang kapalit nung hiningi na suporta ni Ninoy? Ang kapalit lang naman po nun ay ang pag-drop ng Philippine government, ng ating gobyerno, sa claim natin sa Sabah sa North Borneo. Diba? Hero po. Yan ang mga lahing Cuangco Aquino. Hero po sila sa pagtatraidor sa sarili nilang bayan. At nung naging presidente po itong peking santa-santahan na si Cory Aquino. Ano po ang ginawa ni Cory agad-agad? Di po ba? Pindutin niyo po dyan sa iPhone ninyo, sa smartphone ninyo at malalaman po ninyo lahat ng mga sinasabi ko. Some of you, alam nyo na ang kwentong ito. Pero sa hindi pa po nakakaalam, pindutin nyo lang po. Sabi nga ni Noynoy, pindutin natin. Hindi, pindutin natin ang sabay-sabay ang ating mga cellphones para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. So, nung naupo po si Cory Aquino, ano po ang ginawa? Ni-revise ang konstitusyon. So, ano na po ang konstitusyon natin ngayon? 1987 Revised Constitution.
So, dyan po sa Constitution, okay, tinanggal po o inamend, okay, tinanggal ng Cory government ang claim natin sa Saba. Diba? Atin po yung Saba eh. Search nyo po yan. Very, very historic po yan. Atin po yan. Bakit tinanggal ni Cory? Dahil gusto niyang tuparin, okay, ang pinangako ng kanyang peking hero na asawa, okay, sa Malaysian government. Nangako, di ba, si Ninoy na idadrop ang Saba claim. Kaya nung naupo si Cory Aquino, ay ni-revise agad at tinanggal ang claim natin sa Saba. Kaya nga si Noynoy, di ba, deadma lang sa ano natin, sa pakikipaglaban natin sa Saba. Kaya po, sa lahat po ng mga Pilipino, lahat po ng gusto ng pagbabago at ipaglaban ang Pilipinas at may pagmamahal sa bayan, sundin po natin si Corimao Noynoy Aquino na pindutin po natin ang ating mga cellphones at malalaman po natin ang totoong nangyari. At malalaman nyo din po na mga pinagngangawa at pinagsasatsat, okay, ni Corimao Noynoy Aquino ay pawang kasinungalingan at walang katotohanan. Kaya po sa ating mga kabataan, nasa mga kamay nyo po. Okay, wag po kayo basta-basta magpapaniwala sa mga bayaran, okay, na media sa ating bayan. Kayo po, sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya nasa mga kamay niyo po ang pagbabago. Kaya sabay-sabay po tayong laban itong mga lecheng, mga kultong dilaw. Mabuhay po ang Pilipinas at mabuhay po ang lahat ng mga matatapang at palaban na Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay.